So, kumusta mga Ganoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang bidyong to ay mula na naman kay The Newsport. So, meron itong pamagat na kakapasok lang tinamaan na PBBM matapos impeach Duterte, mga traidor, nalantad agad sa nangyayari. So yun man yan, yung bibigyan natin ng reaction at panonoodin natin kung ano nakapaloob sa videong to. So bago natin simulan, The Newsboard, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga Ganoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun babagat ng videong ito. Kakapasok lang tinamaan na PBBM matapos impeach Duterte, mga traidor, nalantad agad sa nangyayari. Diyos ko, ano naman to? So, The Newsboard, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte umusok sa galit at Marcoleta pahiya sa nangyari matapos ma-impeach ni Inday Sara sa isang majority vote sa Kongreso. Abay reklamong malala ang mga alipores ni Duterte. Bakit naman daw biglaan? Kaya naman sa Sakit sobrang na pagyayak impeach kayo. Yung DDS kasi nag-iiyak sila kasi binoto daw si VP Sara ng 32 million pero bakit daw i-impeach lang ng 215? Grabe talaga yung mindset nila, no? Naturally, impeach yun ng 215. Yun yung trabaho ng 215 na yun eh. Diba? Tapos, may mga basihan naman sila. So, wala. Mag-ano talaga yan. bang ng kampo ng mga Duterte na kahit daw ma-impeach si Sara sa Kongreso, abay sure ball na ibabasura ng Senado ang conviction. Hindi natin alam or di pa natin sure yan, ano. Pero sagot ng isang political analyst sa mga alipores ni Duterte. Ngayon na na-impeach na yung Vice President, pwede nang i-lift yung bank secrecy laws, pwede nang buksan yung bank accounts para makita kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na bahagi na pumasok sa kanyang accounts ay galing sa mga drug lords, pogo lords, and other lords. Yan yung isa sa some kind kinakatakutan nila. Or parang siya yung naging susi. Kaya nga nung sinabi nila na mga walang silbi talaga yung mga congressman na yan, pirma lang ng pirma. Yan yung parang yan yung pang warm up eh. 'Di ba? So, yan, magpo-push through na yan. Biruin mo, makikita, mabubuklat yung mga bank accounts niya, 'di ba? So, malaking bagay na yan. Na-expose. Pag yan ay napatunayan na totoo, pressure yan sa mga senador. Sila ba ay hindi magkukulit ng isang vice president na nalink sa drugs? That could be an additional pressure on the Senate. Kung dumating sakali yung ICC, ito ay another element for conviction. Kung sa Abril, magpa-file ng mga criminal cases against the vice president, the former president, the cohorts, then that is another nail on the coffin of the Dutertes and another pressure on the senators to convict. That will happen fast in April, which can help the impeachment case or the conviction of the vice president. Courtesy din pala kay former Sec Ronald Llamas, So, support niya rin yan. Sabi ko nga, depende yan dun sa mga ibang variables like social media, yung lifting ng bank secrecy laws, ICC, yung cases to be filed. A plunder case is non-bailable. Pero ang magiging main issue sa trial, legal ba? Constitutional ba? Na kahit siya nagsimula sa 19th Congress ng Senado, ay pwede siyang magpatuloy sa 20th Congress ng Senado. Posible. Pwede. Dahil wala namang nakalagay sa konstitusyon na bawal yun. Lalo namang napahiya ang mga alipores ng mga Duterte matapos ipagkalat noon na natakot ang Pangulong Marcos sa puwersa ng Duterte. Pero ang totoo, alam niyo kung sino yung unang nakapirma mga yan, binalikan tuloy kayo. Sabi kasi kayo ng weak leader, PBBM is a weak leader. Tapos ngayon kapag mangingialam si PBBM is iiyak kayo. 'Di ba na PBBM walang utang na loob, binoto lang namin kayo. Something like that. Kahit nga yung anak na unang nagpirma or pumirma doon sa impeachment ni Bibi Sara, iniiyakan nyo nga eh. Sabi ng weak leader tapos anak lang ni PBBM, sobrang iniiyakan nyo na. May pasabi-sabi pa kayo na ano ba yan si PBBM? Akala ko ba ayaw niya, pero bakit hinahayaan niya yung anak niya? Si Sandro yan eh. Sinabihan ni PBBM, ikaw anak, gawin mo ang trabaho mo, kung ano yung trabaho mo sa congressman or kung ano yung dinidikta ng puso mo. Ayun, unang pumirma. Nung tinanong si Sandro, bakit ka pumirma? Siyempre, sabihan mo ba naman na hukayin si
yung lolo niya tapos itapon doon sa West Philippine Sea, anong mararamdaman ng tao? Alam nga naman, wala. Protektahan natin yung BP na yan. 'Di ba? Tsaka hindi din yan personal ha, kasi yun nga, may nakita ng mga issue kay BP, 'di ba? So parang yung pagpirma niya na yun, ang nagtulak na lang sa kanya doon is yung, teka lang, dapat ba nating i-impeach tong BP na to? 'Di ba? Ayun, malas. yung mga kababayan, ang unang nakapirma, si Sandro Marcos, anak ng presidente. At alam niyo kung sino yung huling nakapirma? Si Martin Romualdez, yung speaker ng Kamara. O, anong ibig sabihin niyan? Grabing Bakit si Sandro setup yun. PBBM, Marcos yung una, tapos yung nag-lock, Romualdez. Marcos yung unang pumirma? Para ipakita, sumunod na kayo, o ito na, nauna na ako. Kaya wag niyong isipin, ang Malacanang hindi sinusuportahan ng impeachment. Ang malinaw dito, ang Malacanang, suportado yung impeachment na yan. Kahit sabihin nilang wala, hindi sila makikialam dyan, hindi matutuloy ang impeachment na yan kung walang basbas ang Malacanang, ang presidente. Kaya nga rin, Kaya hindi hindi ko rin maintindihan kung bakit yung tao or yung DDS, mga supporters ng kabila, sobrang galit na galit sila. Suportahan man niya ni PBBM or hindi, ano magagawa nyo? Desisyon niya ng tao. 'Di ba? Sinasabihan yung weak leader tapos kapag may gagawin, aaray kayo. Anak ng... siyempre magsasabi ang presidente, pero paano mo makikita doon yung papel ng Malacanang? Ang unang nakapirma, si Sandro Marcos. So walang nangyari doon sa mga rally-rally ng iglesia. Walang nangyari doon sa yabang ni Marcoleta. Oh, mas nagtagumpay ang rally natin, di ba, mga kabunyog mga kabayan, noong January 18, mas nagtagumpay yung rally noong January 31. Matapos naman ang matinding pagbabanta ng pamilya Duterte dahil sa pagkasibak ni Inday Sara, abay heto ang matinding buwelta ng isang matapang na Makamarcos. Basta pag Duterte, huwag natin pagkakatiwalaan. For sure, may madilim na balak yan. Basta Rodrigo Duterte, may madilim na balak. May masamang plano yan. Yung kay Bastay naman, as usual, it's not worth reacting kasi walang kwenta. So, ito yung banta. This administration is... Anyways, courtesy din pala kay Coach Jared. Tapos yung kanina kay Atty. Enzo. So, subscribe nyo rin sila, men. Tuloy. ground. If they are unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Parang ano talaga to, no? Parang ChatGPT. let's clarify one thing. No? Hindi po parang ChatGPT, actually wala namang problema kung gumamit ka ng ChatGPT. Ano? Ako nag-ChatGPT din naman ako. Pero mas maganda yung meron kang galing sa puso mo yung sasabihin mo, tapos uutusan mo lang si ChatGPT na, hey ChatGPT, correct my grammar. So parang ganun ba? Ganyang way kasi ako nakikipag-usap kay kay YT kapag may mga problema sa channel natin. So ako tapos china-ChatGPT ko. So maganda yung kinalabasan. Ang pangit nun kung hihingi ka lang ng sorry or mag-ano ka ng statement tapos yung buong statement mo ChatGPT lahat, Diyos ko. Yun yung pangit kasi walang sincerity ba? Duterte yung rally ng INC. Hindi ho lahat ng pumunta sa rally ng INC ay anti-impeachment. It's not a support for Sara Duterte. It's not a support for the Dutertes in general. Sinusuportahan ng mga miyembro yung simbahan. Tama. Kung meron mang namulitika doon, hindi yung mga members yun. Si Marcoleta lang yung namulitika doon. Oo. Kapansin-pansin, maraming mga kilalang pangalan. Kalamihan dito mga political dynasties, mga dinastiya sa politika, mga malaking pangalan sa politika, mga tulad ng Arroyo, Villar, Revilla, Villanueva. Nakapansin-pansin, ngayon ay nasa grupo na ng administrasyon. Halimbawa, si Bong Revilla tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Lang. Si Camille Villar tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Ako, to be honest, sa line-up ni PBBM, may mga senador din ako na hindi ko na talaga bubutuhan. Like for example, si Lito Lapid. Parang grabe, ayaw ko siyang iboto, men. Pero sa akin lang naman yun, kayo na lang din bahala. For sure, nakikita nyo rin naman siguro yung ginagawa niya dun sa Senado, di ba? Kung nasatisfy kayo, edi iboto nyo. Kung hindi naman, edi alam nyo na. Di ba? Hindi na tayo para dito. Kasi, men, ito yung mas nakakatawa, no? Yung mga DDS, di ba, alam naman natin, even us, nananawagan tayo, di ba, nananawagan ba? Na parang, wag na nating ipasok si Philip Salvador, men. Kasi baka magaya lang baka magala bulol talaga yun. Baka magaya lang yan kay Senator Robin Padilla. 'Di ba? Natingnan nyo, ginawa nating top 1. So, nung naupo na, sobrang dami nating dismayado. Tapos ngayon, pauupuin pa natin si Philip Salvador. 'Di ba? Grabe na talaga, hindi na tayo natututo niyan. Tapos ito yung nakakatawa, man. May nakita akong pinost ng isang DDS. Tapos alam nyo kung ano yung post niya. Since kailangan nga nila ng maraming boto, di ba, sa senador ngayon para yung impeachment ni BP Sara is hindi siya hindi siya maging successful.
kailangan nila ng maraming senador sa side nila na magdi-disagree doon sa impeachment ni Bibi Sara. Tapos ito yung nakakatawa, 'di ba? I think may 3 senador doon na hindi natin kilala. Basta lang kaalyado ni Duterte. Iboboto daw nila 'yon kung gusto nilang wag ma-impeach si Bibi Sara. Grabe yung ganyan na parang magpapasok ka lang ng senador na walang hindi mo alam kung ano yung background, or baka hindi natin alam, pinapatakbo lang yan ng kampo nila, something like that. 'Di ba? Di natin sure kung ano yung mga motibo nila. Pero for the sake of ayaw nyo lang na ma-impeach si Bibi Sara, kailangan yung panalunin yung mga taong yan as a senador. Men, sobrang tagal manunungkulan yan. 6 years manunungkulan yan sa Senado. Iboboto nyo lang. Tapos ito pa yung nakakatawa. Si Philip Salvador, iboto daw. Tapos Philip Salvador, may naka-open parenthesis, close parenthesis pa doon na alam ko, hindi sana natin iboboto to or hindi karapat dapat iboto to. Pero iboto na lang natin para hindi ma-impeach si Bibi Sara. Like, anong mindset yun, men? Ilalagay nyo si Philip Salvador bilang senador para lang, para lang hindi ma-impeach si Bibi Sara. Napakasayang naman ang pwesto ng senador na yun. Tapos anong gagawin niya sa Senado? 'Di ba? Doon ako nadidismaya sa sa mga DDS men na parang grabe na talaga yung pagka-die hard nila. Willing talaga sila na, paupuan ng senador na even sila, hindi sila confident na maganda nga yung gagawin ng senador na yan kapag nanalo. 'Di ba? Grabing mindset, 'di ba? Anak ng teteng. Joel Villanueva, nasa grupo ng mayorya sa Senado. Kahit si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman ngayon, nasa grupo ng mayorya, majority. Gayon din si Erwin Tulfo. Pero pagdating sa butuhan, sa impeachment, kahit mga nasa admin sila, hindi sila pumirma sa impeachment. Anong ibig sabihin niya? Parang sumasama lang yata sila sa Marcos, ngayong Presidente Marcos. Pero pagdating na ng malapit ng election sa 2028, parang magsasara yata ang mga ito. Ito yung isang bagay na pag-iingatan ng administrasyon. Oportunista ang labas ng mga ito Oportunista ang labas ng mga ito. Sa tingin ko lang, opinion ko lang po yan. Actually, sa totoo lang, for sure, tayo naman siguro lahat, alam naman natin na napakaraming mga politiko na kung saan yung admin or saan yung malakas, doon sila didikit. Diba? Hindi na para pangalanan yan. I know, halatang halataan nyo rin yan. Sara pa rin pala sila. Hindi nila papayagang ma-impeach si Sara. Hindi sila pumirma doon. Pero kahit na may lahat ng mga halos 250 na mga kongresista ng mga administrasyon. Actually, mga pro-admin na mga kongresista yon. Siyempre si Speaker Martin Romualdez ang nanguna doon. At mismo ng anak ng presidente ang naunang pumirma. Pero hindi pa rin pumirma itong sila Arroyo. Ang mga kongresista kasi diyan, si Arroyo Gloria, kongresista yan. Si Camille Villar, anak ni Cynthia Villar at Manny Villar, kapatid ni Mark Villar, kongresista yan ngayon. Tumatakbong senador yan, pero kongresista pa yan sa ngayon, si Camille Villar. Hindi siya pumirma. Ganon din sila ni Mercado. Actually, 3 Revilla kung nasa Congress, nasa Kamara. Tatlo yan, mga kabunyog. Sa Takot Kamara, kasi sila na baka hindi iboto this coming election ata So, I think yan yung reasons nila. Pero yun nga, parang ngayon pa nga lang, makikita na natin na wala palang mga paninindigan to mga taong to. Yung tipong na parang doon lang sila nagwo-worry sa boto ng I think normal lang din talaga yan na na magwo-worry ang isang politiko sa boto pero yung para mamangka ka sa dalawang ilog or parang mag-neutral ka for the sake of na lang. 'Di ba? Medyo nakakaano din yung part na yun kasi yun nga baka next term naman or next election ng president is biglang kakapig na naman. Which is gugulo na naman yung natin, yung politika natin as usual. Mercado, Revilla, yung anak niyang si Dolo Revilla at yung isa pa niyang anak na si Brian Revilla. Tatlong Revilla, hindi lahat yan pumirma. Yung lahat ng mga Revilla, yung 3, hindi pumirma sa impeachment. Si Eddie Villanueva ng Sibak Party List, doon nga nakakatawa nga Sibak, Citizens Battle Against Corruption daw. Ang main na issue doon sa impeachment ay ang ground doon ay korupsyon. Tapos ikaw Sibak, Citizens Battle Against Corruption, hindi ka pipirma sa impeachment. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Sabi ni Juicy B, laglag na sila. Yan si Camille. Yan. Yan, kung ang nangyayari dito, namamangka ito sa dalawang ilog. Mga namamangka ito sa dalawang ilog. Sumama si Camille Villar sa lineup. Mga Villar, iboboto nyo rin ba this coming election? Comment kayo sa baba.
ng administrasyon, sumama si Bong Revilla sa lineup ng administrasyon. Bakit sila sumama? Si Erwin Tulfo sumama sa lineup ng administrasyon. Bakit? Kasi administrasyon yan may pera yan, may makinarya yan. Lahat halos ng mga kongresista, lahat halos ng mga gobernador, mayor ay nasa administrasyon. Siyempre kung iikot sila para makapangampanya, makakatipid sila sa gastos. Kasi ang gagastos ng pagpampanya pag ikot sa buong Pilipinas, ang mag-organize ng mga rally, mga governor, mayor, congressman ng administrasyon. Kaya sumama itong si Camille Villar, sumama itong si Bong Revilla, sumama itong si Erwin Tulfo. Pero ang totoo, hindi pa rin maalis sa kanila ang pagka-pro Duterte. Sabi tuloy ni Maria Teresa Bucala, di ko iboboto ang mga yan. Kasi kung itong mga ito ay totoong kasama ng administrasyon, nanguna na yung anak ng presidente sa nagpirma, si Sandro Marcos. Pumirma rin si Martin Romualdez. Ay kung kasama ka na dun sa administrasyon, kung kasama ka na sa majority, mayorya, halimbawa, si Revilla, kasama siya sa lineup ng administrasyon sa Senado. Si Camille Villar, kasama rin sa lineup ng administrasyon. Pagdating dito, Being safe lahat. kaya ito pa lang si Bong Revilla, nasa lineup lang ng administrasyon, pero pagdating na sa kung Duterte pa rin pala sila. Ay, di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, yan ang malinaw dyan. Kaya yung nag-iisip na iboboto si Bong Revilla, iboboto si Camille Villar, mag-isip-isip na kayo. Iboboto nyo yung administration lineup, nandyan si Bong Revilla, nandyan si Camille Villar, mga hindi nga pumirma sa yung mga kapamilya nila. Ang malinaw dito, dapat makikita na dito sa tingin ko naman, nakikita naman yan ng administrasyon. Sa tingin ko, nakikita naman yan ng Ito Malacanang. din yung malinaw na na parang hindi porket nasa admin yan, naka-line up is iboboto mo na. Dapat isipin pa rin talaga natin na mabuti. Kasi yun nga, parang minsan, maano din natin na yung mga ayaw naman natin dati, biglang papanig dun sa parang tinitingala nating leader or leader na parang sinusuportahan natin. So parang pwede ka ring malinlang Kasi meron din namang mga kababayan natin dyan na as long as ginaganyan yung kamay ng politiko na yan, na sinusuportahan nilang presidente or whatsoever, is ibubuto na lang din nila. Hindi na sila parang nag-check ng ano nga ba yung history ng taong to, something like that. Diba? Kung nakikita naman yan nila Martin Romualdez, hindi naman loko-loko sila Martin Romualdez, hindi naman loko-loko ang Malacanang na hindi nila makita yan. Ang loyalty pala ng Revilla, ang loyalty pala ng Arroyo, ang loyalty pala ng Villar, ang loyalty pala ng Villanueva, itong ni Erwin Tulfo, nandun pa sa Duterte. Kasi yung pagpirma doon, loyalty check yun Sa amin ka ba? O sa Duterte? Di ba ang nangyayari ngayon talagang nahati na yung Duterte at saka yung Marcos Romualdez? Saan ka ngayon? I think sa same Duterte lang ka? din. Loyalty test lang din yung ginagawa nila kasi syempre sa mga DDS is parang yun yung basihan nila 'Di ba? Na kung sino yung mga hindi pumirma, yun din yung iboboto nila. Kaya nga minsan natatawa ako dito sa sa comment section or sa Facebook kasi mostly talaga ng mga kakilala ko is mga DDS talaga sila. Like, G sila. Like, ito yung mga congressman na hindi natin iboboto ha. Tandaan natin yung mga pangalan na mukhang to. May paganyan-ganyan pa. Ang tanong, kung meron ng mga ganyan, 'di ba? Mananalo pa rin naman yung mga politikong yan Dati pa yan, kahit anong sabihing tawag dyan, mga issue sa kanila, as long as may mga ganyang binibigay, is wala nananalo Diba? So, tingnan na lang talaga natin, men. Though ayaw ko rin sa mga congressman na yun, yung iba, diba? Kasi syempre, meron akong sariling gusto na congressman. Pero kung yun yung parang para sa inyo, ayaw nyo talagang iboto, something like that. So, tingnan na lang din natin. Diba? Alam nyo naman itong mga kababayan natin na kapag walang ganyan biglang gaganon hindi naman nagbigay sa amin yan, may paganyan-ganyan pa, diba? Ang bilis magtampo, tapos ngayon ang tatapang magsabi na ito yung mga pangalan na hindi natin iboboto. Wag na. Sa Marcos Romualdez. Ang unang pumirma doon anak ng presidente, inunahan na ni Sandro Marcos O di dapat sumunod na yung kakampi ng administrasyon. Ang nangyayari dito, balimbing itong mga ito. Nanginginabang lang sa administrasyon. Paano sila manginginabang sa administrasyon? Pag nag-usap-usap na ng mga pondo, pag nasa administration ka, kasama ka sa majority, mayorya, magsa Senado, magsa Kamara, pag nasa majority ka, malaki ang pondo mo. Kaya itong si Joel Villanueva, sumasama naman sa Senado, sa majority, ang habol niya malaking pondo. Itong si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman naman sa representative ng SIBA. Sumasama rin sa mayorya, majority. Pero pagdating doon sa impeachment, hindi siya pumirma. Ibig sabihin, nandun pa ang puso nila sa Duterte. Ganun din itong mga Villar. I think malinaw din naman sa inyo yun na yung sila Villanueva is parang yung puso talaga nila nandun sa mga Duterte. Si Cynthia Villar nasa grupo ng administrasyon sa Senado, majority. Ganon din si Camille Villar, nasa grupo rin ng majority sa Kamara. Pero pagdating sa impeachment, hindi pumirma. Sigurado sila Martin Romualdez at sigurado ang Malacanang tinitingnan niya. Kaya itong si Camille Villar, malalaglag ito kasi kasama ka pala sa lineup ng administrasyon pero hindi mo naman pala suportado ang administrasyon. At ito namang si Eddie Villanueva, ang linalabanan sa impeachment, corruption, tapos hindi ka sumama. Si Bong Revilla, pagdating sa Senado nasa mayorya. Tapos ngayon hindi sila bumoto sa impeachment ni Sara, hindi sila pumirma. Ibig sabihin ang Revilla nasa Duterte pa rin. Revilla. Sige,
sa side natin na parang dito tayo sa sa kampo ni PBBM. Kahit na sabihin natin men na parang wag nating iboto si Rebilla. Naku, sasayaw lang ng budots yan. Baka karamihan sa mga BBM supporter biglang iboboto din yung taong yan. 'Di ba? Ganyan nakakainis, 'di ba, men? Na parang yung mga kababayan kasi natin, ang bilis makalimot, men. 'Di ba? Like hindi talaga siya literal ha. Ang bilis talagang makalimot. My God. So sana nga tayo dito is parang committed talaga tayo na sipatin talaga natin yung mga politiko na iboboto natin. Hindi lang yung porket nakita natin ngayon na tawag siyan, hindi ka pala pumirma. So sige, hindi na kita iboboto. Tapos kapag nakita nyo yung taong yan sa lugar nyo, sasayaw lang ng budots yan. Ay, iboto ko to. Ang sayaw pala ng taong to. Good luck Pilipinas na lang talaga. Lang nila ang administrasyon ni PBBM. Pag malapit na yung eleksyon, 2027, 28, lilipat na sila sa Duterte. Yan ang malinaw dyan. Walang paninindigan. Ang malinaw dito, hindi pa rin nila kayang kumalas sa Duterte. Ibig sabihin yan, si Arroyo, saka ang Revilla, kakampi pa rin ng Duterte. Ibig sabihin yan, ang Villar at ang Villanueva, kakampi pa rin ng Duterte. Yun ang malinaw dyan. Yung mga nag-iisip na iboto yung administration line-up, nandyan si Revilla, nandyan si Camille Villar, pag-isipan nyo. Dinagdagan nyo lang ang mga senador na kampi kay Sara. Ang binuto nyo si Revilla, binuto nyo si Camille Villar, Sara Duterte. Yun lang. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yun. Again, ang video yun ay mula kay The News Sport. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So, again, The News Sport, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. About doon sa unang pumirma mga yung anak ni PBBM, which is si Sandro Marcos, siya yung unang pumirma tapos sinilyahan or nilak, di ba, ni Romualdez. So, syempre, yan yung tinatawag talaga na tawag dyan, action talaga. So, for me naman, na kahit sabihin ni PBBM na ayaw niya makialam, syempre yung anak niya, congressman naman yun. Hindi naman yun presidente din. 'Di ba? So, bakit pakikialaman ni PBBM yun? Ganyan dapat, men. 'Di ba na parang, sige, ikaw na, kung ano yung gusto mo talaga, edi gawin mo. Kung ano yung nararapat, kung ano yung trabaho mo, gampanan mo na mabuti yung trabaho mo. 'Di ba? Since nakita ni kasi I think, men, kung wala namang nakitang ka-impeach si Sandro ni BP Sara, bakit niya iboboto, 'di ba? Kahit nasabihin natin na ginanon na yung lolo niya, parang lalabas doon na pinipersonal siya. Kaso, yun, minalas-malas si BP Sara. Merong mga issues, di ba, about itong talaga, about yung piatos-piatos na yan. Di ba? So, need niya talagang anuhin yun kasi syempre, ka-impeach naman din talaga yung pinagagagawa ng BP, di ba? Even naman yung mga supporters ni BP Sara, alam nila na tagilid talaga sila doon. Kaya nga, since alam nila na sobrang lakas ng confidential funds ni Sara, yung issue is pinabahira na lang nila na kayo nga mga politiko, may mga confidential funds nga kayo yung admin nga may tawag dyan, pangungurap sa national budget, wala pa naman talagang corruption talaga. Parang yung bintang na lang nila for the sake of, may masabi na lang din talaga sila, is binabanatan nila yung budget na wala pa naman talagang nakakapagpatunay na may corruption nga na nangyayari doon. 'Di ba? So, alam niyo yung ganon, medyo tagilid na. So, yun, men, abot naman doon sa usapin ng mga senador kung sino yung iboboto natin. Nasa sa inyo na lang talaga yun. So, sana, kung ano yung mga nakikita natin ngayon, is yun yung sundin natin pagdating ng Mayo kasi Feb, March, April, May. So, I think mga 2 to 3 months pa. 'Di ba? So, sobrang layo pa. So, wag nating kalimutan, So, kung sa tingin nyo, tawag dyan, si Robin Padilla, yung mga Villar, yung Tulfo is hindi sila karapat-dapat kasi parang makikita natin na biglang kakabig to this coming next president, something like that. Isipin nyo na. 'Di ba? Markahan nyo na, isilyado nyo na. Wag yung ngayong Febrero,
Febrero talaga na. Ngayong Pebrero, hindi ko iboboto yung taong yan. Tapos kapag pumupunta na sa lugar nyo, bigla lang sasayaw. Oh my God, iboboto natin to. Ang galing sumayaw, nakakatawa, ang pogi. Ayun, good luck Philippines. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, sa kabila naman, doon sa mga DDS side, huwag natin gayahin yung ganong mindset na para lang hindi ma-impeach si VP Sara. Kailangan nilang iboto yung ibang mga senador na hindi naman natin alam kung ano talaga yung mga background ng taong yun. Tapos yun nga, pati si Philip Salvador, kahit na sila mismo sa sarili nila, hindi sila confident, ay need nilang iboto. Tama ba yun? Ha? Tama ba yun para sa inyo? Di ba hindi? Nakakainis. Ipapakita ko sa inyo yung post ng DDS Wait lang talaga. Kailangan nyo to makita eh. Wait lang. Papakita ko sa inyo kasi ano talaga kayo dito eh. Wait lang ha, hindi naman siguro kayo nagmamadali yan. Wait lang ha. Wait lang ha. Wait lang. Sige lang. Basta iba to min, nakakainis to. Ay dinilit. Sayang. Wait lang talaga. Ay, parang dinilit. Malas. Nawala eh. Search na lang natin sino iboboto para di ma-impeach VP Sara. Pasensya na kayo Nawala pala yung yung nag-share. Sayang nga eh. Wait lang. My goodness. Nawala. Sayang. Sa group kasi yun eh. Ang hindi pumirma, yan. Galit na sila. Wait lang. Ay, nako. Matagal tayo matapos nito. Wait lang. Grabe. Sinama pa talaga nila si ano. Ay, ito na. Ito na. Buti nakita ko. Kita nyo yan, men. Basahin nyo nga. Ito ba si Philip Salvador? Basahin ko lang God save the Philippines. Vote wisely. Let's unite our flag as one. Bakit 10 lang? 10 lang talaga ang botohan natin. 10 lang talaga kasi kung mag-12, mahahati ang boto. So 10 lang talaga, hindi 12. If may 5 to 6 sa kanila na makapasok, safe na si VP Sara sa impeachment. So kailangan nilang magpapasok daw ng 5 to 6 na senador. So number 1 si Bongo daw. Number 2 si Bato de la Rosa. Number 3 si JV Hinlo. Hindi ko naman kilala yan. Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Jimmy Bundok, Raul Lambino. Hindi ko rin ano yan. Richard Mata, Apollo Kibuloy, anak ng Teteng. Grabe. Sobrang mandaraya naman kayo, men. Papapasok kayo ng Son of God. Lugi kami dyan. Son of God yan eh. So number 9, Philip Salvador. Alam nyo kung ano yung nakatatak. Need talaga to siya iboto kahit ayaw natin dahil siguradong pro Duterte siya at mataas ang kanyang ratings. Grabe yun par. Ganyan yung mindset nila. Ganyan sila ka-diehard. Kahit na hindi karapat dapat sa pwesto, as long as hindi may impeach yung idol nila, need iboto. Yan yung tinatawag na diehard, men. Unhealthy na pagka-diehard. Pati si Kibuloy, sinali nyo pa. Anak ng tokwa. My God. Kahit sila, hindi nila nakikita na deserve ni Philip Salvador na maging senador, men. DDS yan Mula sa bibig ng mga DDS yan. Pero ibuboto pa rin nila. Grabing mindset, diba? So ano na, Pilipinas?
Kapag nakalusot pa talaga yan, ewan ko na talaga. Parang grabe na talaga yung pagka-die hard nila. Wala na sa ayos. So kayo, comment nyo nga sa baba kung sino yung top 12 senators nyo. Comment nyo sa baba. Titingnan natin yan. Tapos, tingnan din natin kung paano kayo paano kayo pumili ng mga politiko. So comment your top 12 senators na iboboto this coming 2025. So I think that's it na lang muna mga kanoisis. So again, this video is from The News Sport. Tapos syempre Pilipinos. Pasensya na kayo, medyo natagalan tayo dun sa sa paghahanap ng post. So nakita ko rin. I think ibang post yun, pero yun kasi yung pinapakalat ng mga DDSA na need nilang iboto yung mga senador na yun para hindi ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? Na may basihan naman talaga yung pagpapa-impeach sa kanya. Yung piatos-piatos na yon. Pasabi pa si Bato, maraming piatos sa Davao, pero hindi ko kilala si Mary Piatos sa Ayon. 'Di ba? Wala naman kaming paki kung maraming piatos sa Davao. Ang sa amin lang, sino yung Mary Grace Piatos na yan? Bakit wala sa record yung taong yan? 'Di ba? 'Di ba? So, again, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy.